Ipinambayad ko ang pagkababae ko para lang sa pag-aaral. Noon pa man ay pangarap ko na talagang makapag-aral. Ayoko kasing namamasukan ng nanay ko bilang katulong. Yung amo niya, taga Manila. Negosyante yung amo niya at mayaman, as in mayaman. Naalala ko, kakatapos ko lang noon ng high school at naghahanap nga ako kaagad ng trabaho. Hindi kasi ako kayang pag-aralin ni mama dahil solo parent siya. Mag-isa niya lang akong tinataguyod. Yung tatay ko naman, hindi ko kilala. Sabi kasi ni mama, isang British national daw yung tatay ko. In short, half Pinoy, half Briton ako. Fast forward year 2013, sumama ako kay mama at namasukan din ako sa amo niya. Itong amo namin ni mama ay may binatang anak. Itago natin siya sa pangalang Arnold. Mas matanda si Arnold sa akin ng 1 taon. Yun nga lang, may pagka-spoiled. Minsan pa nga nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Pero kahit papano, may itsura naman siya. Gwapo naman siya. One time nilapitan ako ni ma'am, yung amo naming babae na mama ni Arnold. Pinagigising niya sa akin si Arnold. Sabi ni ma'am, pumasok na lang daw ako sa kwarto niya para gisingin ko siya. Sumunod naman ako. Pumasok ako sa kwarto ni Arnold at tinawag ko siya. Sabi ko, Sir, Sir, gising na po. Wala, hindi umiimik. Tinawag ko ulit pero wala pa rin. Hindi pa rin ako pinapansin. Kaya niyugyug ko na siya. Hanggang sa bigla siyang nagising at napamura sa gulat nang makita ako. Natulala ako sa kanya sa sobrang gulat at pagkatapos ng ilang segundo, sumagot ako. Sorry ho sir, pinagigising na po kayo ng mama niyo sa akin. Kakain na raw po kayo. Hindi naman sa pagiging bastos, pero bigla na lang akong lumabas sa kwarto ni Arnold. Hindi ko na lang din pinansin yung mistulang tantrums niya sa akin nang makita ako. Basta ako, ginawa ko lang ang pinag-uutos sa akin. Hindi ko lang talaga inaasahan na sa pagkakakilala namin ni Arnold, dito pala mag-uumpisa ang bangungot na mararanasan ko sa pamamasukan ko sa kanila. Isang araw, nandun lang ako sa maid's room, nagpapahinga, tulog. Lahat pala ng mga kapwa ko katulong, wala dun. Nagsiuwian pala dahil nag-day off. Kaya ayun, ako lang naiwan. Si mama naman, sumama kila ma'am patungong Dubai kasi inaalaga ng maliit na bata. Kaya ang ending, kami lang palang dalawa ni Arnold ang nasa bahay. At habang tulog ako nung araw na yon, biglang pumasok si Arnold sa maid's room. Ako naman nagising ako sa gulat. Nagtaka ako kung bakit siya naroon. Baka may ipapagawa siya sa akin o hindi kaya may gustong ipaluto na pagkain o ipalinis na kalat. Ewan ko, pero hindi eh. Nung makita ko siya, nakaramdam agad ako ng takot. Oo, natakot ako bigla sa kanya kasi may hawak siyang kutsilyo. At nadigas ako lalo sa takot nang makita ko na yung kutsilyong hawak niya ay nakatutok mismo sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Baka mamaya, bigla niya akong patayin kung sisigaw ako at hihingi ng tulong. Sabi ni Arnold sa akin, Mercy, dyan ka lang. May gagawin tayo. At huwag kang magrereklamo ha. Huwag mo rin akong isusumbong kay mami at daddy. Naintindihan mo ko? At dahil sa takot na nararamdaman, hindi na ako nakapagsalita. Tumango lang ako.
Hinubad niya ang suot niyang t-shirt. Lumapit sa akin ng dahan-dahan. Ako naman, hinawakan ko ang kumot na nakatalukbong sa katawan ko at hinigpitan ko ang pagkakahawak dito. Pag-upo niya sa kama ko, lumapit siya sa mukha ko at hinalikan ako sa leeg. 2 beses. Nagtayuan ang mga balahibo ko dahil hindi ko maintindihan kung bakit ginaganito ako ni Arnold. Sabi ko na lang, "Sir, ano pong ginagawa niyo?" Hindi niya ako sinagot at nagpatuloy lang siya sa paghalik sa leeg ko hanggang sa pinilit niyang hubarin ang suot kong damit, pati na din ang bra ko. At dun ko na namalayan ang balak niyang gawin sa akin. Bigla niya akong binulungan sa tenga habang hawak-hawak ng isang kamay niya ang kutsilyo. At sabi niya, "Mercy, huwag kang maingay. Huwag kang papalag kung ayaw mong manganib ang buhay mo." Dun ko na natikman ang unang bangungot ko kay Arnold. Nakuha niyang pagkababae ko. Pinipilit kong i-describe yung mga ginagawa niya sa akin nung gabi yun pero ang naalala ko lang talaga ay puro sakit. Sakit sa katawan, sakit sa kalooban. Ilang araw din akong tulala pagkatapos niya akong ganunin. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, inulit na naman niya ang ginawa niya sa akin. Ginalaw na naman niya ako. May hawak na naman siyang kutsilyo. At yun ang panglaban o panakot niya sa akin para hindi ako makatanggi. Naulit yun. Tuwing naghahanap siya ng pampainit ng katawan niya, ako kaagad ang pumapasok sa isip niya at ako namang walang magawa kundi pumayag sa lahat ng gusto niya kasi takot ako na mapatay niya. Nasanay na lang ako sa parabang routine na ginagawa sa akin. Naisip ko, hindi ako pwedeng magsumbong, hindi ako pwedeng magsalita, at hindi ako pwedeng magbanggit ng ginagawa sa akin ni Arnold kahit kanino, kahit sa nanay ko pa. Natatakot ako para sa buhay naming dalawa ni Mama. Mga katulong lang kasi kami. Sino ba kami para hindi sumunod? Wala kaming kapangyarihan. Isang gabi ulit may nangyari na naman sa amin ni Arnold. Hindi ko na mabilang kung pang ilang beses niya akong ginalaw noon. Pero ang hindi ko malilimutan ay ang sinabi sa akin ni Arnold pagkatapos niyang magparaos sa akin. Inalok niya ako. "Mercy, di ba gusto mong mag-aral? What if pag-aralin kaya kita?" Nagulat ako sa alok ni Arnold. Gusto niya akong pag-aralin. Ilang araw ko rin pinag-isipan ang sagot sa tanong niya. Iniisip ko kung tatanggapin ko ba ang alok niya o hindi. Alam kong may kapalit. Hindi niya ako pag-aaralin ng libre kung wala siyang aasahan na kahit anong kapalit galing sa akin. At total, nasimulan ko na to. Nakapagdesisyon na rin ako. Sinagot ko ang alok ni Arnold at sa tingin ko, nagulat siya sa sagot ko. Maging ako, hindi ko rin talaga inaasahan ang mga nasabi ko sa kanya. Oo, gusto kong mag-aral ulit, kaya tinatanggap ko ang offer mo na pag-aaralin ako. At sige Arnold, bilang kabayaran, pagsisilbihan kita. Medyo nagsisi ako nung sinabi ko yung huling linya. Pagsisilbihan ko si Arnold. Ewan pero yun na lang nakita kong paraan para hindi niya ako pagbantaan o yung mama ko. Ako na lang ang gagawa ng paraan. May kapalit naman eh. Naisip ko lang talaga gusto kong makatapos ng pag-aaral at gagawin ko ang lahat
ng pwede kong magawa para lang makamit yung pangarap na yun. Kaya hindi na ako tumanggi kay Arnold. Kahit alam ko naman sa sarili ko kung anong magiging kapalit. Siya nga pala abuga siyang natapos ni Arnold. Kaya alam kong matalino siyang tao. May itinatago nga lang masamang ugali o madilim na personalidad, pero hindi bale. Kaya kong sakyan yun, alang-alang sa pagtupad sa pangarap ko. Sa pagpayag ko sa alok ni Arnold na malinaw ang kapalit sa unang pag-uusap namin, naging sex slave niya ako. Pinatos ko yung ganong klaseng setup. Siya ang naka-virgin sa akin. Naibigay ko sa kanya yung virginity ko eh. Ano pa bang mawawala sa akin? Hindi ba buhay ko na lang mawawala sa akin? Hindi nga ako tinabla ng takot sa totoo lang. Bukod sa pagiging sex slave ni Arnold, hindi rin niya ako pinayagang magpagalaw sa ibang lalaki. Dapat siya at siya lang, wala ng iba. Sex slave nga raw. Diba ibig sabihin, susunod ako sa gusto niya at hindi ako lilingon o mag-e-entertain ng ibang lalaki. Pero alam mo yun, sobrang unfair lang ng buhay. Hindi ako pwedeng magloko sa aming dalawa, pero siya pwede. Kasi may girlfriend siya eh. May girlfriend siya that time at ako, para usan lang niya pag hindi sila nagkikita ng girlfriend niya. Sa madaling salita, reserba lang niya ako. Pero okay lang, basta tuparin lang niya ang napagkasunduan namin na pag-aralin niya ako hanggang sa matapos ko ang kolehiyo. Si Arnold na nagbabayad lahat ng tuition fee ko, miscellaneous fee, nagbibigay din siya sa akin ng allowance. Sagot niya lahat yun. Bukod pa roon, regular kami nagsisipin, lingid sa kaalaman ng girlfriend niya. At sa bawat pagsisiping namin, tinitiis ko lahat ng nararanasan kong sakit, pait, pagkamanhid, matapos ko lang ang kolehiyo. Kailangan eh, wala akong ibang masandalan. Hindi ito alam ni Mama. Ayoko na ring sabihin total, tapos na, nangyari na. Nagkasundo na kami, hindi na pwedeng umatras, huli na para umatras. Pag umatras naman ako, matitigil na naman ako sa pag-aaral. Back to zero. Sayang. Kaya sige, tiis lang ng tiis. Natutunan ko ring uminom ng pills. Inaaral ko kung paano yung inumin para lang hindi ako mabuntis ni Arnold at para hindi mapornada ang plano ko. Hindi yun alam ni Arnold. Hindi ko rin yun sinabi. Ako na lang ang kusang gumawa ng paraan para hindi ako mabuntis, para walang mabuo sa tuwing nagtatalik kami. Ang tagal. Ang tagal kong tiniis ang pagiging sex slave niya. 4 na taon kong tiniis. Ganun katagal. Hanggang sa hindi ko na malayang tapos na. Tapos na ang 4 na taon. Nakagraduate ako sa kinuha kong kurso. Pagkatapos kong graduate, tuluyan na akong kumalas sa pagiging sex slave ni Arnold. Umalis na ako sa pudar niya at nagsarili na ako. Aaminin ko, minahal ko rin naman si Arnold sa kabila ng lahat. Pero alam naman natin na bawal, hindi pwede, at may iba siyang karelasyon. Pero hindi ko naman i-deny na nagamitan lang kami all this time. Sa 4 na taon, ginamit niya akong parausan para makuha niya ang gusto niya. Ginamit ko rin siya para makapag-aral ako at mabili ko lahat ng kung anong gusto ko. At sa pagtatapos ng pag-aaral ko, naramdaman ko rin sa wakas kung paano maging malaya. Malayang gawin ang gusto ng walang ibang nagpupuwersa. Malayang pumunta sa kahit saang lugar na walang takot at malayang maging ako para umunlad sa buhay na walang humihila sa akin. Walang humihila pa atras. Sa ngayon isa na akong public school teacher.
Ang mama ko umalis na rin sa pagiging katulong. Masaya kong sabihing nakakaluwag-luwag na kami sa buhay, kumpara nung namamasukan pa kami sa amo namin. Ngayon nilalasap ko ng tagumpay at ang kalayaan. Ang karapatang pumili at magdesisyon ng walang kahit sinong hahadlang sa mga plano ko sa buhay. Pangit mang pakinggan pero ayokong pasalamatan si Arnold sa lahat-lahat dahil para sa akin, bayad naman lahat ng tulong na binigay niya sa akin. Bayad dun lahat, fully paid. Ipinambayad ko ang pagkababae ko para lang makatapos ng pag-aaral kaya wala akong utang na kahit na ano sa kanya. Isang beses nga nakasalubong ko siya sa isang mall at nakita ko siyang kasama niyang girlfriend niya na asawa na niya ngayon. May anak na rin sila. Kunwari, hindi ko siya nakilala kaya hindi ako namansin. Diretso lang ako sa paglalakad ko na parang walang nakitang Arnold na kasalubong. Meron na rin naman akong asawa at anak sa ngayon. Pero yun lang, hindi nga lang alam ng asawa ko ang madilim kong nakaraan.